tank junglers kasi yung back siya, hindi mag-e-enjoy sa mga turtle takes versus the Martes, the Valentina, and of course the Terizla. Tsaka sobrang bilis nila magiging clearing ng minion wave if ever. Kailangan yung maging maingat dito yung si Oheb din kasi parang mahirap ngayon na mas lusutan if ever na siya ikutan. Lagi nung Kaja. At kanina yung super serious fun fact. Kung sino daw mananalo dito, siya na yung mananalo sa series. Feeling ko din Panoorin na lang natin di ba? And at this point, mukhang magsisimula nga sa Orange si Kyrie at si Sensui naman ay Kasilipan. magsisimula sa Purple Buff. Nagkasilipan si Kyrie kasi dito, nagretry na naman. Sinabi talaga ng coach ng Onyx, uy, nagre-retry lagi yan. So nadali ng konti, pero hindi naman ganun kasama. Maganda yung dito, adaptability against each other. So expect natin na talagang magzo-zone muna si Kiboy tsaka si Sans dun na sa may middle lane kasi range-wise ay lamang din naman pagka magkasama si Valentina tsaka yung Kaja. At ginamit na naman ang Inspire inside the lane ng maaga. This is the strategy na nakikita natin sa mga top gold laners natin as of late. Katulad na lamang nila Super Marco at Chewe. Ano kasi, okay, nakuha pa rin naman ni Oheb yung cannon doon, pero grabe yung poke dito alongside Kiboy. This time around, binago nila yung ikot. Tinutulungan na nila si Oheb dito, si Chewe sa may top lane, pero that's gonna be true as well with Rene J. And ang maganda naman dito is yung binabagit ko kanina no, na mahihirapan si Sensui kalaban tong tatlong heroes ng Onyx. May Florin naman, so may heal. And of course may konting control kapag nagdikit-dikit yung Onyx. But still, it doesn't remove the fact na may Kaja yung Onyx dito on the hands of Kiboy. And looking at the item choices no, mula kay Chewe, mukhang hindi siya magpapantalon dito or any defensive item na nakasanayan na natin no, sa mga 1-1 na may isa at least na defensive item. Mukhang Rekta attack speed ang kanya magiging choice as we wait for the first turtle of the game. Parang hindi mo na siya lalabas ng bahay. At ready din dito mga players ng Onyx na tulungan siya if ever. Pero may kita natin early pokes for both teams doon sa may bottom lane at sakto. Maaga makakapwesto yung mga teams natin no, dito sa may third objective. Nakakaspawn lang din naman. Blacklist ang mukhang magko-contest dito dahil nahila na ni Kyrie. Sa top lane naman, intense din ang kanilang 1v1, half HP on this turtle. Talagang nagpipitikan sa top, no? Ito yung problema ng problema ng Blacklist. Boots! Okay, nakuha na dito yung turtle objective for Onyx. Napakagandang final slash at meron pang sustain. Si Kiboy dito ay mapipilitan or mapipigilan rather ng Blacklist. But still, Onyx takes the lead somehow in terms of gold. I was gonna say, ang isa pang Pagong, Chewe ngayon ay mas maganda ang laning phase against Oheb. This might just be a crossbow tank pero hindi naman tumama yung proc doon sa likod. Blazing Duet! Oo, parang sabi nga dito, parang medyo mahirap yata na kanina pa ako napipigilan. Ginamit na rin dito ang crossbow tank. First blood, makukuha dito ni Sans. At medyo detrimental yun para sa ng Blacklist. pinilit niya yung Blazing Duet, kinailangan din kasi niya maklear yung minion wave. I mean, that's worth, and ang ganda rin ng positioning kasi ni Kiboy. Nahili siya with the Divine Judgment. So that is really on the, I would say, more on the highlights of Onyx rather than Oheb not playing that well. Kasi at the very least, nakuha niya yung cannon doon. At napaka-importante talaga ng Canon, especially in the gold lane. Dahil napakataas ng gold na binibigay niyan. Kung madedenayan ka ng mga Canon minion, it's essentially giving off a free kill na hindi mo na nakuha. So kahit namatay si Oheb doon, hindi naman masyado nagkakalayo ang ating gold. It's around 700, 600 lamang. Pero in terms of gold laner mechanics, medyo malaki na ang ganyang klaseng gold lead. And speaking of gold lead din and explainers naman this time around, kanina parang sabi ni Boots, punta sana siya ng middle lane. Sabi niya parang hindi ko pala pwedeng iwan si Edward. So hindi na lang muna siya nag-clear doon sa may mid. At makikita natin na si Kiboy, by the way, ay nagzozona dito at intense. Ang nangyayari sa may top lane na. Oheb, isang stack na lamang pero mukhang hindi na itutuloy ni Chewe. Naghahanap na siya ng pwesto pero Blazing Duet that play. nakakuha ng kill. Dito ang Blacklist sa taas habang naka-turtle naman ng Onyx sa baba. Nakita mo yung tatlo sila sabay-sabay kumanan. Sinide-step nila yung sinide-step nila yung 1-1. It's a trade. At the end of the day, Onyx, pero you're not gonna be happy with that kasi 30 lang nakuha mo samantalang namatay yung gold lane mo. This does reset the match between Oheb and CW. Oh, napaka-importante pa rin naman din na pagdating doon sa may marksman mo, aangat kasi, again, sinabi natin dito for a Claude, siya yung panggulat mo, but we really have to take note na si Sensui na agawan ulit
ng Purple Buff dito against Onyx. So, kailangan nila ditong unti-unting humabol doon sa pag-secure ng objectives. At ngayon may Kiboy, 4 na Kiboy, taong Kiboy. dadaan ng Onyx doon sa taas. At si Sans ay nandun din sa may bandang gilid. At hindi yata matutuloy yung kanilang dive dahil na-block sila ng Blacklist International. Nakakuha ni Kiboy yung yung green gum. Mahirap yung mga ganun, boss, kasi level 9 na si Kyrie, tas si Sensui level 7. Oo, yung mga maliliit na pagnanakaw habang tumatagal ay dumadami na. Pero kung magnanakaw kayo, sa in-game nyo lang po gagawin yan. Oheb. Okay na, si Kiboy nakita din, pero mukhang masisira na nga dito successfully ng Onyx ang Torre sa may top lane. Medyo mawawalan nga lang ng minion, pero grabe yung ginagawa nilang always ready for the sandwich play. Tsaka yung threat ni Kiboy doon sa likod ay talagang naiilang pumuesto ang Blacklist International. Kaya naman yung pressure na nabibigay ng Onyx, tuloy-tuloy lang silang nakaka-push at nakakabigay ng spasyo kay Chewe. Itong galaw ni Kiboy, pwede niyang bantayan actually yung gold team ng Blacklist International. So wala rin namang pansagot yung Blacklist versus this vision na binibigay ni Kaja. Kasi hindi rin pwede iwan nung dalawang lanes yung kanilang lanes, especially the Arlot. Pero ngayon, pwede sana sila magpalit. I think magle-lane swap sila. Kaso medyo mahirap doon knowing na yung turtle nasa bottom lane. 10 seconds bago lumabas ang third and last turtle of the game. Kiboy bantay sarado kay Chewe. Hindi na talaga nila binibigyan ng chance si Oheb na makalamang at may laban pa nga para sa purple buff. Oo, nakita din natin na hindi pa rin na-secure doon na sa may purple buff nga rather Wala than siyang middle lane. retry. Oo, nagamit niya pala, kaya pala 26 seconds ang cooldown at saktong-sakto mukhang makukuha na nga ng Onyx lahat ng mga pagong para sa laban natin. Almost 3K ang kanilang kalamangan. So parang aantayin na lang ng Blacklist dito na tumaas din yung heal and even damage ng kanilang Claude. And again, dahil nagpakita yung art sa may top lane, ng free tower for the bottom lane, iniwan na nga ni Chewe yung gold lane, nagpunta na siya sa bot kasi wala na namang golden XP. And as much as you want to put the 1-1 where you want to be able to play with your teammates. And Onyx, alam nila at this point, kaya nilang gamitin yung 1-1. Yung Therese lang, kailangan nila is mag-shove ng wave at sumama sa kanyang mga teammates. Mukhang magkakaroon ng laban dito sa loob ng river at mukhang si Kyrie ang kanilang uunahin pero hindi tatama ang final slash. Walang mangyayari sa buong laban na yon at lamang na nga ng 4,000 ang Onyx Indonesia. Grabe yung objective control na pinapakita nila. Boots. Delikado din yung pwesto dito ng mga players. Napagod ng penalty zone! Apat yung actually kompleto doon ang tatamaan niya, kaya naman mapatay na dito si Sensui at lumabad na rin si Chewe. Final slash, wala tatamaan. Divine Kiboy Judgment! again with the Divine Judgment. At doon na nga namatay ang 4 na players ng Blacklist. May minion wave pa sa may middle lane. Mukhang masisira na Lenny rin J! yung Torre na yan. Look at Sans! At talagang tinakot na rin sa loob ng sarili niyang base. A beautiful flicker play mula kay Boots. And nakita mo yung heal na nanggaling kay Valentina. Sobrang kapal nung HP na binigay niya for his teammates. Kaya naman nakapag-type sila ng ganoon. And CW, nakapag-sack siya. Nakagamit siya ng crossbow flanks. And again, Blacklist International, they have nothing against this Kaja. Grabe. It's a game-changing engage coming in from Boots. Talagang tumalon yung gold lead mula 3,000, 4,000 naging 7,000 Wow. just because of that play. Medyo mahirap na to, pero split push. Parang pwede mag-split push, no? Para sa Blacklist International. Pero kailangan din kasi nila si Edward doon sa team fight. Ang pinaka-inaantay mo lang dito is yung kunat or yung mabilis na bitaw ng heal from that Bloom. 5-man Ganda. penalty zone. Hindi lang pala 4-man, 5-man pa nga. And that's, I guess, one of the most beautiful penalty zones na mapapanood Grabe mo yung heal for nun. entirety of M5. Solid yung pasok nila. Well, actually, wala din nag-expect siguro na nandun si Boots sa area na yun. Kaya pagkakita niya na magkakadikit, okay, sakto na to, meron pa siyang flicker. Yun yung advantage yung ginagawa ng Onyx nung sinasama nila yung 1-1. Immediately, ang conversion kasi nun mid. Kasi magkakasalubong kayo ng explainer nyo. So Blacklist International, malulugi talaga sila when it comes to defending the mid lane kasi lagi nagko-converge yung Onyx dito into the middle lane. And at this point, naghihintay na lang yung Onyx dito na next na Flicker Divine Judgment. Kahit sino ng target nila actually. And this is already the first Lord secured by Onyx Indonesia as well. 5-1 ang kill score at medyo malaki din ang gold lead. Actually, malaki ang gold lead na meron si Chewe against Oheb this time around. It's a 2K gold lead. And Onyx, they're threatening to end the game. Kinukuha na rin nila ang resources na meron ng Blacklist International sa kanilang jungle. Lahat ng mga pwedeng kapitan dito na pang-clear na minion wave for Blacklist International, kailangan nilang gamitin. Even Blazing Duet, feeling ko gagamitin na rin nila na Yeah. pang-clear talaga. Although mabilis naman
naman. Pero sabihin na natin mga 13 minutes bago maramdaman yung pinaka-damage. But yeah, mabilis pa naman sa kanila para depensahan to. So, worry mo pag tumalon yung Claude, may divine judgment eh. Oo nga pala, baka Kaya mapalayo. ninakaw na naman yung ulti ng Florin. Kiboy trying to look for an angle. Nandito na nga rin ang kanyang concealed play. Setsui humaharap ng konti. Sands dashing in and out. Mukhang one inhibitor third down ang mangyayari dito. Pero mukhang makakadepensa naman ang Blacklist International. Lipat sa top side. Si Sands nangungulit lang talaga. At ang tapang na rin ni Chewe sa pag-push. Round 2. Round 2. Dito sa may middle lane. Pero may kita natin si Sans na nandun pa rin papasok. Final slash, may tatamaan doon. Pero masisira pa rin successfully. Edward Hals wala na Oh, buhay. no! Napakita penalty zone at lumipad na nga dito si Chewe. Sensui na take in lahat ng mga damage. Pero hindi sapat yung kanya sustain. At meron pang fleeting time. Ngayon si Kiboy. So wala si Edward. May divine At wala judgment si pa. Sensui. At merong divine judgment si Kiboy. At yung divine judgment sinasabi natin, meron pang canon dito sa may top lane. At kailangan na nga dumipensa dito ni Rene J at Yue. Milagro ang hinahanap ng Blacklist. 5 seconds on Agent Zero. Liligawin muna ni Rene J at Yue ang mga minions. At mukhang makakahinga pa with a 12k gold lead. All odds stacked against Blacklist. Sabi ng Onyx, teka, sino natira? Si Yue. O, baka outplay tayo niyan. O nga pala yung nangyari kanina. Baka ma-outplay tayo niyan, guys. Out muna. Hintayin natin yung next Lord. Lamang na lamang ang Onyx dito. Hindi nila kailangan magmadali. Knowing na naka-fleeting time din si Kiboy dito, you just have to wait for the next Flicker Divine Judgment. And Blacklist International, may konting hinga pa naman, pero mahihirapan na sila. Fully stacked yung mga cores dito ng Onyx Esports. And one thing na kailangan din isipin ni Oheb, yung mga blade armor sa side dito ni Boots. Dalawa. Pati na rin ni Kyrie. O, dalawa yung naka-blade armor, Martis, tsaka yung Terisla. And this is a 12k gold lead. Isa sa mga pinakamalaking gold lead na pwede mong makita in M5. This is a very, very hard game to win for Blacklist International. Kailangan magkamali ang Onyx Indonesia for Blacklist to even recover. May wave clear sila. Pero tignan mo, alam ng Onyx na lamang na talaga sila ngayon. Nakawin lang na naman ni Sans yung ultimate ni Renjay. O, nakaabang lagi. Yan na Oh, if ever, kasi ang taas nung pitik nung heal from the IMU ni Sans dun sa Bloom. So, kind of feel like for Blacklist International dito, parang aantayin na lang ulit nila na dumepensa kasi meron naman silang burst at mabilis nga ang kanilang clearing ng minion wave. Yeah. Sobrang tapang din kasi nila pag alam nilang alam nilang meron silang heal din. And si CW dito, actually minsan hindi niya nahinihintay yung penalty zone. Talagang pumapasok siya kagad para lang mag-back away yung Blacklist International para mas dumali yung buhay ni Kiboy pati na rin Boots to initiate. And wow, talk about dropping the hammer. 14,000 na ang gold lead ng Onyx Indonesia. And this might just be the final push to end this series, to end this best of 5. Lord sa gitna, dalawang waves sa gilid, at kailangan dumipensa ng Blacklist para magka-tsansa manalo sa seryeng ito. Magsasabay-sabay yata lahat ng mga minion. Bottom lane ngayon ang magiging target ng Onyx. Si Sensui ay halos wala ng buhay doon. Pero madedepensahan pa rin. Ay sa mabilis. Napakaganda penalty zone. Tatlong tatamaan. Lumat Yue. Ginamit rin yung black shoes niya. Pero si Boots dito ay buhay pa rin. Hindi pa rin mawawala ng immortality. Lumalaban pa rin na magkiklear ng minion wave. At si Edward mamamatay doon. May kita natin si Kyrie. Mamamatay lang din naman. It's gonna be a shutdown para kay Yue. At tatamaan dito ng mga tore na kanilang base. 4, 3 ang walang buhay para sa side ng Onyx. Pero ginamit ng Winter Truncheon. And it is what it is. Mukhang ita-tower lock na nga